Good afternoon. Good afternoon. Ngayon po ay October 19, 2025. Welcome po sa ating Fellowship Sunday celebration ngayon. At it's a joy to be gathered together in spirit and in truth this afternoon. Sama-sama nating buksan ang ating mga puso sa banal na espiritu at damhin ang presensya ng Diyos. Salamat sa inyong pagdalo, mga kapatid. At magsimula na tayo. Yes, para po sa pangunguna. Let's start po sa ating Bible reading. At pangungunahan tayo ni Ate Sel Indrina. Magandang hapon sa ating lahat. Hosea chapter 17. Isang bahagi ng lupain sa ibinigay sa lipi ni Manases, sapagkat siya ay panganay ni Jose. Ibinigay ang Gilead at Bashan kay Makir na ama ni Gilead, anak ng panganay ni Manases, sapagkat siya ay isang magdirigma. Binigyan din ang kanilang bahagi sa lupain ang mga angkan nina Abiezer, Hilik, Asriel, Shechem, Hefer, at Simida. Sila ang mga anak na lalaki ni Manases at mga pinuno na kanilang angkan. Ngunit si Selofehad na anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak naman ni Makir, apo ni Manases, ay walang anak na lalaki. Babae lahat ang anak niya, at ang mga pangalan niya ay Malha, Noah, Holga, Melka, at Tersa. Lumapit sila kay Eleazar na pari, kay Jose na anak ni Nan, at sa mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, inutos ni Yahweh kay Moises na bigyan din kami ng lupain. Kaya naginawa niya sa iba naming kapatid. Gaya't ayon sa utos ni Yahweh, binigyan din sila ng bahagi tulad ng kanilang mga kamag-anak na lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang lipi ni Manases ay tumanggap pang 10 party bukod sa Gilead at Bashan ang kabila ng Jordan. Binigyan din ng kanilang kaparty ang mga anak na babae. Ang Gilead ay nagpunta sa ibang mga anak na lalaki ni Manases. Ang lupain na lipi ni Manases ay mula sa Asher hanggang sa Mikmetat na nasa tapat ng Shechem. Buhat doon, nagtuloy ang hangganan sa Etapwa. Talagang bahagi ng Manases ang lupain ng Tapwa. Ngunit ang bayan ng Tapwa na nasa gilid ng hangganan ng Manases ay kabilang sa mga bayan na papunta sa lipi ni Ephraim. Ang hangganan ay nagtuloy sa batis ng Kana na may bayrito at nagtapos sa dagat ng Mediteraneo. Bahagi ng Ephraim ang mga lungsod na nasa timog batis. Kahit na malapit ang mga ito sa mga lungsod ng Manases. Ang lupain na Ephraim ay nasa timog ng batis at ang mga lupain ng Manases ay nasa hilaga. Ang dagat Mediteraneo ang hangganan nila sa kanluran. Katabi ng lipi ni Manases ang Asher at sa dulong hilaga at ang Isakar sa dakong silangan.
Sa loob ng lupain ni Isakar at Asher ay may mga lungsod pa ring napunta sa lipi ni Manases. Ang mga lungsod ng Betsin at Eblem, pati ang mga nayon sa paligid, gayon din ang mga naninirahan sa Dor, Endor, Taanak at Megiddo, at sa kanilang mga nayon sa paligid. Ngunit hindi napaalis lahat ng mga taga-Manases ang mga naninirahan sa mga nasabing lungsod, kaya't nananatili roon ang mga Kaniniyo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kaniniyo, ngunit sa pilitin nilang pinagtrabaho ang mga ito sa bilang alipin. Lumapit kay Jose ang mga lipin ni Jose at kanilang sinabi, "Bakit iisang bahagi ang ibinigay mo sa amin? Gayong nakaparami naming sapagkat pinagpala kami ni Yahweh." Sumagot si Jose, "Kung hindi sapat sa inyo ang kaburulan ng Ephraim, pasukin ninyo at linisin ang mga kagubatan sa lupain ng Peresio at mga Refaita." Tumutol pa ang mga lipi ni Jose, "Hindi pa rin sapat sa amin ang kaburulan. Hindi naman namin kaya ang mga Kaniniyo sa kapatagan sapagkat siya'y mga karwahing bakal. Gayon din ang mga Kaniniyo sa Betsin, sa mga nayon sa paligid at ang mga kapatagan ng Jezreel." Sumagot muli si Jose, "Kayo'y nakaparami at nakapangyarihan, hindi lamang iisa ang magiging kaparte ninyo. Magpapasa inyo ang kaburulan. Kahit ang mga kagubatang ngayon, lilinisin ninyo at titirahin ang kabuuan ninyo. Magpapalayas ninyo ang mga Kaniniyo kahit na makapangyarihan sila at may mga karwahing bakal." Salamat po sa salita. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito, maging sa pagbabasa ng iyo pong mga salita at sa bawat mga talatang ito. Maraming pong salamat sapagkat ang bawat mga talatang ito ang siyang patuloy na umuubog sa amin ang iyo pong mga salita, Panginoon. Kaya dalangin ko po na sa hapong ito, pagpalain mo ang nagbasa ng iyo pong mga salita po, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na napakabuti sa buhay niya, kaya ang paggabay at pangunguna mo sa buhay po ni Sister Sel, patuloy na po siyang iingatan, Panginoon. Salamat po maging sa bawat nakikinig at walang sawang pinakikinggan ang iyo pong mga salita, Panginoon, ay patuloy na lumalim ang bawat isa po sa amin sa pakikinig ng iyo pong salita. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen, amen. Salamat sa Diyos. Para po sa ating scripture, an opening prayer to be led by Ate Marilyn Armahar. Take it away, Ate. Magandang hapon mga kapatid. Ang aking pong babasahin ay ang scripture ng Awit chapter 63, 1-5. Sabi po sa verse 1, "O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay,
Ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, nagagalak, na umawit, ng papuring iaalay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na Ikaw ang siyang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kasiglahanan, Panginoon, at higit sa lahat, patuloy mo nga po kaming uhawin, Panginoon, sa iyong mga salita, sapagkat ang salita mo, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng buhay, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagbabago sa amin po mga buhay, Lord God. Panginoon, sa hapong ito, patuloy mo po kaming sasamahan ng iyong presensya, Panginoon, sa amin pong panambahang gagawin sa mga oras na ito, Lord God. Mula sa aming pag-aawitan ng hallelujah, na ikaw po, O Diyos, ang siya aming itataas, ikaw po, O Diyos, ang aming maluwalhati sa aming pagpupuri, Panginoon. Lord, samahan mo po ang bawat sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po, higit sa lahat, sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Bayaan po, O Diyos, na ikaw siyang patuloy na mataas at ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa buhay ng iyong mga anak na gagamitin mo, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. At siyang magbabahagi ng salita mo, Panginoon. Patuloy mo i-anoint ang kanyang mga labi, Panginoon. Hayaan mo po ang kapangyarihan mo, ang siyang patuloy na kumilos sa puso ng mga tao, Lord God. Ikaw nga po, O Diyos, ang siyang patuloy na kumilos sa amin na isabuhay po namin ang bawat salita na amin po magpapakinggan sa hapong ito, Lord God. Panginoon, sa nalalabi pang mga oras, ang latang ito ay patuloy po namin sa iyo pinagkakatiwala, Panginoon. Ikaw nga po, Diyos, ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at hayaan mo po ang tunay na salita mo sa aming mga puso ay tunay na tumimo, Panginoon, at may isang buhay po namin, Panginoon. Amen. Lord, marami po salamat sa presensya mo at sa banal na Espiritu mo na siyang patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Glory to God. Thank you, Ate Marilyn. Umpisa pa lang, ang sarap na. Kaya para po sa ating praise and worship song, to be led by Ate Beth. Andyan po ba siya, Pastor? Or Yes, video lang? video. Yes. Video. Take it away. Take it away po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang Diyos po ay mabuti. Marami pong nangyari nung nakaraang week. Pero ang Diyos po ang patuloy na gumagabay at umaalalay sa atin. Ang biyaya niya po ay sapat at talagang grabe, no? Kahit hindi tayo karapat-dapat, ang biyaya ng Diyos ay palaging sumasapat sa atin. Napakabuti po ng ating Diyos. And this afternoon, patuloy po nating ideklara na ang pagpapala ng Diyos, ang kagalingan, ang lahat ng kailangan natin ay kayang i-provide ng Diyos at umuulan ng pagpapala. Amen? Sabay-sabay po tayong magpuri, sabay-sabay po tayong sumayaw, sabay-sabay po tayong pumalakpak at itaas ang pangalan ng ating Panginoon ngayong hapong ito. Praise you, Jesus. Hallelujah! Sige po, palakpak natin ang ating mga kamay. Woo! Umuulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na
Jesus, ibuhos mo ang ulan at walang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at walang kagalingan mo. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at walang kalakasan ko. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at walang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at walang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan at walang kalakasan mo. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa provision mo, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay na napakabuti mo. Wala kang katulad, O Diyos. Patuloy na nagpapasalamat kami sa iyo dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos ng salin lahi. Malwalhati ka sa aming pagsamba ngayong hapon ito. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, aalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, aalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Luwalhatiin
sa buhay ko. Ikaw ang tapat na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw nga ang aming Diyos na buhay. Hindi Hallelujah. nagbabago. Ikaw Yes, kahapon, Lord. ngayon at Amen. magpakailanman. And we worship you. We Hallelujah. honor you, Lord, for all the Yes, things that yes, you have Lord. done and for who you are. Mm. Marami pong salamat. And this afternoon, we bring back to you all the glories, praises, honors, thanksgiving, God. Dahil sa iyo lamang nararapat ang lahat ng ito. Pinupuri ka namin. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. God is good and all the time God is good. Amen. Amen, amen. In ating hawak na tinapay ay ang pira-pirasong katawan ng ating Panginoong Hesukristo. As we partake of this, tanggapin natin ang handog ng buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoong Hesukristo. He was broken so we can be made whole, and He has forgiven all of our sins. Hallelujah! Sabay-sabay tayo mga kapatid, kainin natin ang tinapay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kunin natin ang ating iinumin. In 1 Corinthians chapter 11, verses 25 to 26, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Isipin natin mga kapatid na ang hawak natin na iinumin ay ang handog ng ating Panginoon. Ang kanyang banal na dugo that was shed on the cross for us. God has forgiven us all of our sins. And by His stripes, pinagaling niya tayo. Pinagaling niya ang lahat ng ating karamdaman. Physically, emotionally, psychologically, even spiritually. God healed us. By His stripes, the Lord Jesus Christ healed us on the cross. Sabay-sabay tayo mga kapatid, let us partake of this cup.
Panginoon, we come to you in faith, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, for giving us this time to remember your faithfulness, Lord, your sacrifices on the cross. Napakabuti mo, Panginoon. Ang katapatan mo, tunay at dakila, Lord. Wala kami dito ngayon kung wala ka, Panginoon. We are here because you saved us. You found us, Lord, and you love us unconditionally. Thank you, Panginoon, for the cross. Because at the cross, Lord, we found fullness of life, O God. Thank you sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at kagalingan, Lord, ng aming mga karamdaman. Thank you for your grace and your mercy. Thank you for your most precious blood that was shed on the cross for us. Maraming salamat, Panginoon. Tunay at dakila po kayo. You are worthy to be praised. We thank you, Father God. We give you praise and honor, Lord, and the highest praises, Lord God, only belongs to you. All this we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Ate Lilia. Para po sa susunod, ito po ang pinakalaman. Kung sa ano pa sa Bisaya pa, ito po ang unod. Laman ng pagkain, laman ng ulam. Para po sa ating preaching, tinatawag po natin ang ating mabait din, pinaka-humble na pastor, Pastor Wilfred Almahar. Paki-unmute po, Pastor. Amen. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Kakalooban, binibigyan ng pagkakataon na makapag-share po ng salita po. Tama yung sabi ni Sister Pe, parang nababalot, no? Nababalot ang puso ng kagalakan lang. Kaya minsan na-amaze ka, minsan parang naiiyak ka. No, yun yung nakukuhan mo yung presensya po ng Diyos, no, sa pagitan ng patuloy na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at maging ako man ay wala lamang po sa Diyos. Hallelujah. Kaya ito po ay aking pinagpapasalamat or disciple of Jesus Christ. Hallelujah. Sabi ko nga po, napakapalad no ng mga alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay nakasama na talagang face to face na talagang dinidisciple sila, nakikita kung paano nagsalita o kumilos o gumawa ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pero sa ating pong kapanahunan, hallelujah, ang humuhubog sa buhay po ng bawat isa sa atin
Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang pagkatapos ay nakalimot. Manalangin po tayo, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Maraming pong salamat. Patuloy kang mataas sa aming kalagitnaan at kami po ang siyang patuloy na mababa. Wala pong karapatan na mataas ang buhay po namin, kundi ikaw lamang po, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at patuloy na bumabago sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na makikinig ng iyo pong mga salita. Amen. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Maging kalakasan, katatagan at ikatitibay ng bawat isa sa amin ang iyo pong mga salita. Marami pong salamat. Napakabuti mo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya maraming salamat doon po sa kanyang mga salita. Sabi nga doon, mamuhay kayo ayon sa salita po ng ating pong Panginoon. Kaya dito makikita po natin sa kanyang mga salita, diyan po sa screen, no? Maraming mga Kristiyano, sabi nga diyan, many Christian here and even memorize of the Bible, yet their lives of remain, ano ba tawag? Hindi ko mabasa. Remain unchanged. Yan. Kaya marami hong mga Kristiyano ang nakikinig ng salita po ng ating pong Panginoon at yun naman po talaga ang siyang katotohanan. Marami pang nag-memorize, naalaala pa yung mga kanilang yung pong mga salita po ng Diyos maging sa kanila pong mga buhay, pero ang problema hindi po nagkakaroon po ng pagbabago sa harapan po ng ating pong Panginoon. No, yun po, no? Napakarami, yan po yung talaga yung katotohanan. Kaya nga po yung pagkakaiba, hallelujah, yan, sabi po diyan, the difference between information and transformation is application, no? Hallelujah, yung pong pagkakaiba sa pagitan ng impormasyon at pagbabago.
yung application po, ito po yung pagsasakatuparan dun po sa salita po ng ating pong Panginoon. Kaya ang Biblia ho ay hindi ibinigay para lang ipaalam sa buhay po ng bawat isa sa atin, kundi para po baguhin ang buhay po ng bawat isa po sa atin. Yan po hindi lamang ito basta lang basahin, hindi lang ito basta lang natin tinitingnan ang salita po ng Diyos. Ang Biblia ho ay ibinigay para hindi lang para ito ipaalam sa atin, hindi lang para ipakita sa atin, kundi ang layunin po ng Biblia, ng kanya pong mga salita, ay yung pong tayo ay baguhin po ng ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah, sa kanya pong mga salita. Kaya't ang salita po ng Diyos, hallelujah, ito po ay parang salamin. Para itong salamin sa atin na inihahayag. Ngunit dapat tayong tumutugon. Hallelujah. Dapat po tayong tumutugon doon po sa sinasabi ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya ganun ho ka-importante, ganun kahalaga yung salita po ng ating pong Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yan po, sabi diyan, choose the importance of the applying the word of God. Yung kahalagahan ng pagsasabuhay ng salita po ng Diyos. Hallelujah. Napakaganda ho nito. Yung pong kahalagahan ng pagsasabuhay ng salita po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sabi ko nga, hallelujah, kahapon pa lang, habang magdamag ko itong tinatagalog, itong mga English na ito, alam niyo, dito pa lamang napagpala na po ako, hindi po ako nakakatulog, talagang nandun po sa isip ko ito. Kaya nung umaga, ikinuwento ko na sa aking asawa ho, sabi ko, Len, hindi pwedeng, hindi makarinig yung aking mga kapatiran sa House of Repute. Kaya sabihin mo kay Pastor, Pastor, ito ang ilagay mo sa screen dahil siya ang pastor ko. Yan po yung katotohanan, yung kung gaano ka-importante, yung pag-apply natin ng salita po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ganon kahalaga. Kaya ito po ay bibigyan po natin ng importansya sa harapan po ng ating pong Panginoon. Alam niyo, bago ko tayo pumunta doon sa puntos, yung pong aking kapatid dito na gumagawa po ng outline dyan, ilagay po sa TV. Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo bang ako yung nagpapasalamat magmula, kasi yung mahirap kasi yung verbalan pagkatapos hindi mo nakikita sa screen, pero nagpapasalamat siya dahil nakikita na sa screen at nagkakaroon po ng unti-unting pagbabago. Ang tatay niya, pastor din ng Baptist. Pero sabi ko sa kanya, nagkausap na kami ng tatay mo, pinapunta ko na rito sa bahay niya, sa bahay namin, tuwan-tuwa ho yung pastor ng Baptist, sinama ko dito, nagkwentuhan kami. Hallelujah, sabi ko darating ang panahon, ang time, yung gumagawa, yung naglalagay sa screen, nitong ating mga topic na ito, darating ang oras o baka bukas, baka naman siya maging pastor dito. Sabi ko, salamat sa Diyos, meron ng kahalili. Mas Kaya bata. purihin po ang Diyos. Opo. Ganun ho, Sa buhay po natin, tayo ay sa pakikinig, pabuti po tayo ng pabuti, hindi pababa ng pababa. Paganda ng paganda, paayos ng paayos, ang buhay natin dahil sa salita po ng Diyos. Kaya ito, i-apply natin sa ating pong mga sarili. Amen? Number 1 ho. Yan. Ang sabi po diyan, number 1, hearing alone is not enough. Ang sa Tagalog po yan, hindi sapat ang pakikinig lamang. Ang ganda ho, hindi sapat ang pakikinig lamang. Kasi ang sabi po sa Book of James 1 verse 22, makikita po natin
Diyan sa salita po ng Panginoon, sabi diyan, mamuhay kayo ayon sa salita po ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hallelujah. Kaya hindi ho sapat, no, yung pakikinig lamang. Ang kailangan po diyan, no, yung pagsasakatuparan ng salita po ng ating pong Panginoon. Ang kaalaman na wala pong pagsunod, tandaan po natin, ay humahantong sa panlilinglang sa ating pong mga sarili. Hallelujah. Para ka bang humarap sa salamin, nakita mo yung mukha mo, nakita mo ang buong pagkataan mo, pero pagkatalikod mo, hallelujah, nakalimutan mo na yan lahat. Kaya ganon karami, minsan na nakikinig ng salita po ng Diyos, paglabas, hindi nawawala na sa kanila pong isipan at sa kanila pong puso. Kaya ang kaalaman ng walang pagsunod, ito po ay humahantong sa paglilinglang sa kanila pong mga sarili. Hallelujah. Kaya ganun ho, kaya sabi nga, maraming nakakaalam ng katotohanan, ngunit namumuhay ng taliwas dito. Yeah. Naunawaan po ba natin? Maraming nakakaalam sa mga katotohanan. Pero ang problema, hallelujah, kung titingnan makikita mo, namumuhay ng taliwas doon po sa sinasabi po ng Diyos. Dito, ang tunay na pagpapala, ito po ay nagmamula sa paggawa, no, sa pagsasagawa, hindi lamang sa alam niya yung salita po, hindi pagsasakatuparan ng salita po ng ating Panginoon. Amen. Kaya hindi po sapat, no, napakinggan lamang natin ang salita po ng Diyos. Dapat itong sundin at ipamuhay, at yun ay makita sa buhay po ng bawat isa sa atin sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Ganun ho, no, kahalaga yung pong makita sa buhay natin, no, na yung salita na ating napapakinggan, yung itinuturo sa buhay po ng bawat isa sa atin, hallelujah, ay nakikita sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kasi, alam niyo, marami hong mga tao ang hindi ho nagbabasa ng Biblia. Pero tayo ho yung Bibliang babasahin nila. Kaya dapat na tayo, hallelujah, yung pinakamainam na salin ng Biblia. Makita na sa buhay ng bawat isa po sa atin yung pong pagsasakatuparan ng salita po ng ating pong Panginoon. Number 2. Yan, purihin po ang ating Panginoon. Number 2. Obedience proves our love for God. Hallelujah. Ang pagsunod daw po ay nagpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos. Di ba? Yan po, mapapatuhanan po yan kung tayo ay sumusunod, no? Kapag tayo sumusunod doon po sa sinasabi po ng ating pong Panginoon, hallelujah, ay yun po ay doon mapapatunayan na tayo po ay nagmamahal sa Diyos. Minsan nga, di ba, kahit sa ating mga magulang, sinasabi natin, mahal natin ang ating mga magulang, pero minsan, pag may sinasabi, minsan di naman tayo nakikinig. Pero pag mahal mo, kahit ang ating mga magulang, no, pagmahal natin, minsan kahit minsan masama loob, pero kailangan mo sumunod dahil mahal po natin. Ganon din po sa Panginoon. Ang pagsunod, ito po yung pagpapatunay ng ating pong pagmamahal sa Diyos. Kasi ang sabi po niya sa Book of John 14 verse 15, hallelujah, yan, maliwanag po yan, no? Talagang isang katotohanan sa kanya pong mga salita. Kung iniibig ninyo ako,
tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, you will keep my commandments. Hallelujah. Kaya purihin ng Diyos, napakaganda ho yan. Kasi ang pagsunod po natin sa Diyos ay katibayan. Yan po Obedience is the evidence of genuine faith of love. No? Ang pagsunod ay katibayan ng tunay na pananampalataya at pagmamahal po natin, hallelujah, sa ating pong Panginoon. Grabe yun, no? Ito pala yung katibayan, no? Ng ating pong pagsunod sa pananampalataya po natin, yung patuloy na lubos na pagtitiwala po natin, no? Yung genuine, yung katibayan, yung pagmamahal. Hallelujah. At ito po ay ipinakikita natin ang devotion hindi sa pamamagitan lang ng ating pong mga labi, ng lips, no? Kundi service, kundi sa pamamagitan ng ating pong pamumuhay, no? Yung pagsasagawa. Yan, makita, we show our devotion not by lips, service, but by lifestyle. Hallelujah. Kaya yan po, may ipakita natin ating devotion, hindi lang sa pamamagitan ng ating mga labi, no? Kundi sa pamamagitan po ng gawain, service, kundi sa pamamagitan ng ating pong pamumuhay sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Doon po yun, no? Makikita kung ikaw talaga, no, nagmamahal, sumusunod po sa ating pong Panginoon. Hindi pwedeng hindi makita yan sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Number 3 ho. Number 3 ho, it brings blessing and fruitfulness. Hallelujah. Ito ho ay nagdudulot ng mga pagpapala at mabunga. Grabe ho, talagang nagbubunga. Kaya yun po, makikita po natin dyan sa mga verse po na yan. Yan po ang magpapatunay, no? Yan po sa mga talata na yan. Sabi nga ay maging dyan po sa Book of Psalm 1 to verse 3. Sa halip ang kasiyahan niyang sumunod sa kautusan. Yan po. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Yun daw pong nagbubulay-bulay, no? Sumusunod, hallelujah, sa ating pong Panginoon ay katulad daw po ng isang punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Hallelujah, laging sariwa ang dahon at namumunga sa dakdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya po ay nagtatagumpay. Hallelujah. Grabe ano, kapag ikaw pala, no, yung salita po ng Diyos, sinusunod mo, yung kautusan po ni Yahweh, binubulay mo ito araw at gabi, ay magiging isang nalimbawa po niya, ikaw ay isang katulad ng isang punong kahoy, no, na nakatanim doon sa tabi ng batisan. Hallelujah, kahit uminit man yan, laging sariwa ang dahon, no, kahit hindi kapanahonan, namumunga sa takdang panahon, at anuman ang kanyang gawin, siya raw po ay patuloy na nagtatagumpay. Kaya nga po dyan sa verse 28, ang sabi po dyan ni Jesus, ngunit sumagot siya, higit na pinagpapala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Maliwanag po yan, no? Sabi dyan, ulitin ko, napakaganda kasi ng verse na yan. Sabi dyan, higit na pinagpapala ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Hallelujah. Kapag sinasakatuparan po natin ang kanya pong mga salita, hallelujah,
at inilalapat natin ito sa ating pong mga sarili, ang kanya pong mga salita, sigurado ang pagtatangkumpay at pagpapala po ng Diyos. Kaya po, ang pagsunod sa salita po, hallelujah, yan po, obedience to the word bring spiritual growth, stability, and fruitfulness. Ang sabi po dyan, ang pagsunod sa salita ay nagdudulot ng spiritual na katatagan at pagiging mabunga. Hallelujah. Yun po yung doon ipinakikita po, no, kapag tayo sumusunod, no, ginagawa po natin yung sinasabi po ng ating pong Panginoon, ito po pala nagdudulot, no, ng spiritual na katatagan, no, sa harapan po ng ating pong Panginoon. Kaya dumating man ang pagsubok, anumang mga sitwasyon, maging sa ating kapanahonan, nangyayari sa lubat labas, no, maging sa ating tahanan, purihin po ang Diyos kasi nandoon ang kalakasan, katatagan at pagiging mabunga, no, nakikita sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya yun po ay isang napakaganda, no, na sinasabi po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang sabi po nga po dyan sa ikalwa, God's word applied produce lasting transformation. Ang salita po ng Diyos na inilalapat, ito raw po ay nagbubunga ng pangmatagalang pagbabago. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. Yun po yung salita po ng Diyos, no? Kapag sinasakatuparan ng bawat isa po sa atin, ito po ay nagbubunga ng pamatagalan, ng pangmatagalang pagbabago po, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa kanya pong mga salita, sapagkat ang salita po ng Diyos, ito po ang siyang patuloy na gumagawa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kaya makikita po natin dyan sa screen, practical step to apply the Word of God. Hallelujah. Yung pong practical na mga hakbang upang mailapat ang salita po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Number 1 ho. Ang sabi po dyan, at dito po, babasahin ko po sa Tagalog, mayroon bang mga kasalanan na kailangan kong pagsisihan at itigil na ang paggawa? Ayan po, tinagalog po yan nandyan sa screen. Ulitin ko po, ang sabi, kung meron daw tayo mga kasalanan na kailangang pagsisihan. Hallelujah. Kung meron, pagsisihan at itigil na sa paggawa. No? Ihinto na. Yan po ay ito po ang nais kung gusto natin ang Diyos ay matuwa sa buhay po ng bawat isa sa atin. Number 2, may pangako ba ang Diyos na kailangan kong angkinin? Yan po. Is there a promise of God that I need to claim? Kung may mga pangako ba ang Diyos na kailangan kong angkinin? Hallelujah. Ang Diyos napakarami ng mga pangako sa buhay po natin. Marami po tayong pwedeng angkinin. Number 3, meron bang halimbawa na meron bang halimbawa na kailangan kong sundin o iwasan? Yan po, yan po yung mga tanong sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakaganda po yan. Kung meron daw bang mga halimbawa na kailangan kong sundin o iwasan, hallelujah, ikaw ho yung magpapasa nito. Number 4, may utos bang kailangan kong sundin? Yan po, malinaw na malinaw po yan. May utos bang kailangan kong sundin?
Hallelujah. Meron po tayong dapat na sundin. Meron bang mga katotohanan sa Biblia na kailangan pong paniwalaan? Diba? Yan po yung mga tanong na pwede po natin yung magamit, no, sa buhay po natin, maging sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung mga tanong na yan ay napakaganda po niyan sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Na may isa katuparan, ikaw po magpapasenyan ang bawat isa po sa atin. Meron pa po, ang tunay na sukatan ng ating pong espiritualidad ay hindi kung gaano karami. Ito, makababasa po nyo dyan. Sabi nga po, ang tunay na sukatan ng ating espiritualidad ay hindi kung gaano karami ang ating nalalaman. No? Hindi kung gaano karami ang ating nalalaman, kundi kung gaano tayo nabubuhay, no? Sa yan po, no, sa salita po ng ating Panginoon. Kaya ganun ho, yung ating pong patuloy na napapakinggan at na ito po ay may isa puso ng bawat isa sa atin. Sabi pa nga po doon sa isa dyan, kapag nag-apply tayo ng mga salita ng Diyos, nararanasan natin ang pagbabago at pagpapala at pagpapalagayang loob sa Diyos, yung pong intimacy, no, mas lalo pang napapalapit. Hallelujah, mas lalo yung kalooban, lalong napapalapit po sa Panginoon. Kaya napakaganda ho ng mga salita po na yan. Kaya ang pagsunod, yan po, ang pagsunod ay nagbubunga ng kapangyarihan ng salita sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Yan po ang katotohanan na kapag tayo ay sumusunod, hallelujah, sa nais at gusto po ng Diyos, ito po ang nagbubukas ng kapangyarihan ng salita sa ating pong mga buhay. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabutihan at kadakilaan. Salamat po sa iyo pong mga salita, Panginoon, na napakinggan po namin sa hapong ito, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ang mga salitang ito ang siyang patuloy na humubog sa pagbabago sa buhay po namin at ikaw po, Diyos, ang siyang makita sa buhay po ng bawat isa sa amin. Hindi ang aming mga sarili, kundi ikaw po, Panginoon, ang mag-reflect sa buhay po namin. Salamat po sa iyo. Napakabuti mo sa buhay po namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Apply. Amen. Amen. Thank you, Pastor Wilfred. Napakagandang mensahe po. And isa po sa pinapakita ng mga pastor natin is yung transformation talaga nila. And very blessed kasi napakaganda ng transformation na ginawa. At para po din sa atin, lagi po nating isipin na ang pagbabago ay nasa puso natin. Kung kaya ng iba, why not to us? Hallelujah. Maraming salamat, Pastor, again. Napaka-teachable mo talaga. Kahit nahirapan sa English, okay lang yan. Thumbs up pa rin. Praise God pa rin. Amen. Maganda. Amen, amen. Thank you. At sa susunod po ng ating gawain, para po sa ating UPG prayer, to be led by Ate Grace Sue. Take it away. Magandang hapon. Kopyang-kopya mo na si Pastor Mar, ha? Take it away. And dagdagan ko pa, napaka-blessed na may Pastor Wilfred tayo at Pastor Mario. And napaka-blessed din, may mga House of Refuge na nag-e-extend sa bahay-bahay. So, tayo po ay dadako sa ating UPG prayer.
And atin pong prayer pick for today ay yung pong lugar na Afghanistan. So, atin pong bigyan ng konting insight ang Afghanistan. The Afghanistan remains the most dangerous places in the world to follow Jesus. Yan po ang katotohanan. And ang Afghanistan po, majority is a Muslim nation, where conversion to Christianity is considered apostasy and punishable by death. Yun po ang mga laws ng mga Muslim. So, dadako po tayo sa ating prayer. Buksan po natin ang ating mga phone and let's pray sa lugar ng Afghanistan. Hallelujah. Father, Son, Holy Spirit, aming Diyos. Lumapit po kami sa inyo ng mga taga-House of Refuge para sa bansang Afghanistan. Nakikita po ng aming mga matinding pagdurusa na ang doon po ay marami talagang persecution na nagaganap. Lord, kailangan namin din ang mga nananampalataya doon, lalo na sa mga sikretong ginagawa tulad ng mga underground church. Palakasin mo sila, ingatan mo at patuloy na bigyan ng tapang na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amin din pinagpipray, Lord God, na bigyan mo ng kapayapaan kahit po sa gitna na may takot at pag-asa at kadiliman sa lugar na iyon, Lord God, itataas mo pa rin sa pangalan ng Panginoong Jesus ang mga Kristiyano na sila po ang nangunguna at nagbabahagi ng iyong salita upang maabot, Lord God, ang iyong salita doon sa mga taga-Afghanistan. Hallelujah. Lord, sama-sama po kaming magdadasal at continue namin po, Lord, ipinagpipray ang mga tao doon, Lord. Ikaw po ang humipo sa kanila. Ikaw po ang magbukas ng salita sa kanilang mga puso, lalo na po sa mga leader nila, Lord God. Hallelujah. Pinagpipray namin, Lord God, na one day makikilala nila at tatanggapin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin namin din na ang prayer na ito mabukod ang kabataan at mga matatanda. Kasi meron kang layunin, Lord, sa kabataan at sa kalikuan ng mga matatanda. Kaya, Lord, in the name of Jesus, in the midst of our prayer sa mga taga-House of Refuge, ikalananin namin na ikaw ang omniscient God, all-knowing first and present and future. Father, make all our prayers be heard sa mga taga-Afghanistan. We pray for you, Lord God, and pour rain to the land. Hallelujah. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, kapatid. And parati po natong isali sa ating prayer pa rin ang Afghanistan. Let's pray for faithfulness, patuloy and transformation po ng kanilang pagbabago at kilalanin si Jesucristo, ang isang Panginoong Jesus lamang. Hallelujah. Para po sa susunod ng ating gawain for tithing and offering to be led by no other than pinaka mabait, very giver, Kuya Yu Chang. Take it away. Amen. Thank you, Sister Faye. Take it away, Kuya. If you know how God loves you, you will give. Really. If no Jesus, That's right. if we Jesus, we cannot be saved. So this is a big gift God give us. And everyone, we already receive it. So every day we are happy because we have eternal life. So this is about the offering is a little we return to the God. So we start the offering. Let's read Malachi chapter 3, verse 10 to 12.
the Lord said, bring all tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's army, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. So from here we can know how God loves us. Even we just only give, but we give because He already give us. We just only give a little, He will pour out, give us many, many blessings. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for every blessing you have put into our lives. As your word says, bring all the tithes into the storehouse. We now offer back to you what already belong to you. Lord, receive our gifts as an act of love and gratitude. We give not grudgingly, but cheerfully, for you love a cheerful giver. Bless these offerings, O Lord, and use them for your kingdom to bring light, hope, and salvation to many. Let your promise be fulfilled in us, that the windows of heaven be open and your blessings overflow in our lives. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Thank you, Kuya Yuchang. You may cheerfully give our tithes and offering para po sa Taiwan. You can give your tithes and offering on site, or you may have it pick up or deposit. Please contact Kuya Yuchang. And para po sa Pilipinas na mahal nating bayan, send your tithes and offering via GCash, care of Sister Marilyn Armahar sa 0961-612-1030. At para po sa alegria, hallelujah, Jesus, care o po kay Ate Sister Cynthia Indrina. God bless at maraming salamat sa mga biyaya at mga bigay ninyo. Salamat po. At para po sa susunod ng ating gawain for prayer for the nation and closing prayer, no other than ang pinakasiksi nating kapatid, Sister Daisy Salvador. Take it away. Tawa naman ako, sexy talaga. Amen. Sige na nga. I-claim mo na, sister. Take Opo. it away. Wala lang po kontra. Basahin ko lang po yung ating scripture reading ay yung nasasaad sa Jeremiah 29:7. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinadala sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad.
Meron lang ako idagdag na verse yung tungkol sa John 10:10. Sabi niya doon, dumarating daw yung mga magnanakaw upang magtakaw, pumatay, at manira. Ngunit ang Panginoon magbibigay ng masaganang buhay. At napakagandang verse noon, yung John 10:10, yun talagang napaka-suited sa panahon ngayon, sa nangyayari sa ating bansa. Alam natin yung nangyayari, hindi lingid sa kaalaman ng lahat. Kaya tayo po'y sama-sama nating pagpe-pray ang ating nararanasan sa panahong ito. Lord, Heavenly Father, we lift up our nation to you today. We pray for our leaders that you give them the wisdom, integrity, and compassion to guide us in righteousness. Heal our land from division, corruption, and fear. Let your peace and justice reign, and may our people turn their hearts back to you. Lord, sa gitna po ng kahinaan, kaguluhan, kasakiman na nangyayari sa aming bansa, Panginoon, patuloy pa rin po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa mga nangyayaring ito, Panginoon, tunay po, Panginoon, na lalong lumalakas at tumitibay ang aming pananalig na lahat ng ito, Panginoon, ay magkakaroon ng kabuluhan. Magkakaroon ito ng magandang magiging maayos, Panginoon, sapagkat wala nga pong imposible sa iyo. Sabi mo nga, there is no impossible by your name in Jesus. Kaya po, Lord, sa hapong ito, maraming salamat po, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na napakaganda ng aming topic ngayon, Panginoon. Na napagbulay-bulayan po namin, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Sabi mo nga sa James 1:22, kung kami po ay talagang makikinig sa iyo, kung talagang kilala ka namin at kami naniniwala sa iyo, kami po ay susunod sa iyo, Panginoon. Amen. Sa hapon ito, Panginoon, napakaganda, Panginoon. Nawa, Panginoon, na aming mga narinig, na naibigay, na ibahagi sa aming Panginoon. Nawa, Panginoon, na ma-retain sa aming mga isip at puso, Lord, na kailanman hindi po kami nag-iisa, sapagkat alam namin, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga problema dumadagot sa aming buhay, hindi mo kami pinapabayaan. Lord, muli, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, na Lord, na ikaw ang manahan, ikaw ang manumbalik at magbigay sa aming mga leaders, Panginoon, na Lord, na buksan mo ang kanilang mga puso at ang kanilang mga interest sa kanilang mga paninilbihan sa aming bansa, Panginoon. Ganun din, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bawat family na House of Refuge, Panginoon. Nawa, Lord, sa hapong ito, ikaw ang manatili, ikaw ang mamuhay sa aming mga puso at aming mga buhay. Lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay dumako sa ating doxology at pasalamatan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Let's worship the Lord. Thank you, Lord. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
Hallelujah. Manalangin po tayo. Yeah, thank you, Lord. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa hapon ito. Marami pong salamat sa bawat mga salita na napakinggan po namin, na patuloy na humuhubog sa buhay po ng bawat isa po sa amin upang kami ay patuloy na baguhin ng iyo pong mga salita at makasunod kami sa mga sinasabi mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw po ang Diyos na siyang patuloy na gumagawa upang ang buhay po ng bawat isa sa amin dito po sa House of Refuge, hallelujah, ay maging kapakipakinabang. Saan man kami naroroon na lugar, Panginoon, ay makita ka ng mga kapitbahay sa buhay po ng bawat isa sa amin, ng mga kaibigan, ng mga mahal namin sa buhay po, Panginoon, upang madala po namin sa iyo pong harapan at patuloy na ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na bumabago sa buhay po ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat mga pamilya dito po sa House of Refuge. Dalangin ko po ang iyong gabay at pag-iingat po, Panginoon. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ganon din po maging sa buhay po ni Sister Beth, Panginoon. Dalangin ko po ang kaligtasan po niya, mahal, maging ang 10 ng kanyang mga mahal sa buhay, diyan po sa lugar po ng Ilocos po, Panginoon. Gabayan mo po siya at ingatan, Lord, maging sa pag-uwi niya, hallelujah, sa kanilang tahanan. Ikaw rin po, Diyos, ang siyang gagabay at iingat at patuloy na magpapala maging sa buhay ng kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain mo at patuloy na pagpalain ang buhay ng bawat isa na nakinig ng iyong salita. Salamat po sa iyo. Maraming salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Okay, Fe, take it away for the conclusion. Baka may concluding remarks. Thank you and good afternoon. God bless us all. Ayun. Marami pong salamat mga kapatid for joining us today. Isagawa, ilapat natin at isakatuparan natin sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Let's do it together. Amen, mga taga-House of Refuge. Hindi lang tayo makikinig, hindi lang tayo magbabasa, hindi lang tayo magsasaulo o mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo magme-meditate. But most importantly, we will apply the Word of God in our lives. Yun lang ho ang tanging paraan para mabago ang buhay natin when we do what God is saying from His Word. God bless us all, mga kapatid. Shalom, shalom, shalom. Bye. Thursday, God bless you all. Praise God. Amen. Amen. Bye. Bye.